Buksan po natin ang ating Biblia sa unang Korinto, chapter 15, verses 20 hanggang 24. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 20, ready, read. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ng mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan, at kapangyarihan. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama, maraming salamat sa mga talata mo na ito na aming pag-aaralan. Ang aming pong dalangin ay tulungan mo po kaming maunawaan ito sa mga oras na ito. Tulungan mo kami na hindi kami uuwi na wala kaming dalang mga bagong natutunan sa iyong mga salita. Ako po, aming Ama na lingkod mong gagamitin sa oras na ito. Dalangin ko po ang inyong patnubay. Pagamat nandyan yung pag-aaral ko, pero aming Ama, sa iyo pa rin ako lumalapit. Tulungan mo akong may hayag yung dapat may hayag sa mga salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus at sa tulong ng Ibanal na Espiritu. Amen. Makakapuna po tayo. From verse 20 to 24, para kung titignan natin, maraming topic na agad na pwedeng pag-usapan sa isang verse pa lang. Pero sabihan ni Lord, hayaan niyo po ako na may ihayag yung salita niya kung ano po yung nais na ihayag ng ating Panginoon. So simulan na po natin. So sa verse 20, ang sabi dito, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. So doon muna tayo sa verse 28. Sa unang part niya, sabi dito, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay. Kung mapapansin natin, syempre may pinanggalingan yung kung bakit nasabi ni Pablo, ngunit sa katunayan. Tama po? So kung babasahin natin siya from verse 1 hanggang sa verse 19, doon makikita natin yung mga inihayag ni Pablo. So una, sa verse 1 hanggang sa mga sumusunod, tinakil dito yung muling pagkabuhay ni Kristo. Na pinapakita na gusto niyang patunayan na dahil sa magandang balitang ipinangaral ko sa inyo at tinanggap ninyo, dito kayo naligtas. Pilit niyang pinapaalala at nire-remind yung mga taga-Corinth na itong inihayag namin sa inyo na salita ng Panginoon or yung muling pagkabuhay ni Kristo ang siyang nagligtas sa inyo. Pinapaalala, nire-remind niya yung mga taga-Korinto. Kasi may mga pumapasok na ibang katunan sa kanila. Kaya nga nagkakaroon ng division, kaya nagkakagulo yung taga-Korinto. Kaya dito, pinapaalala ni Pablo yun sa kanila. Tapos, pagdating sa verse 12 hanggang sa mga sumusunod, ang muling pagkabuhay ng mga patay. May mga nagsasabi kasi doon sa panahon nila, yung mga taga-Corinth, na hindi naman daw bubuhayin yung mga patay, mga namatay na. Pero, dinidefend ni Pablo, hindi yan yung itinuro namin sa inyo eh. Kaya nga, paulit-ulit namin sinasabi, kaya nga sumulat sa inyo, na ang lahat ng namatay na nananampalataya kay Kristo ay muling bubuhayin. Kung matatandaan nyo, sa pinag-aralan natin last week, doon malino na sinabi, ano ba yung katotohanan? May katotohanan at meron ding fake, di ba? Sa paggamit sa ating kapatid na nakaraan, nag-post pa siya dyan ng mga iba't ibang klase ng logo. So, paano natin malalaman kung ano ba yung totoo doon? Di ba? Minsan,
konti lang yung pinagbago, fake na agad yun. Tama? So pagdating din sa salita ng Panginoon, sa paghahayag ng mabuting balita, konti lang yung maiba doon, fake news na agad yun. Okay po? Kaya maingat at patuloy na pinapaalala ni Pablo yun sa mga taga-Korinto. At sa atin din mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ay patuloy na ipinapaalala yun sa atin. Amen? Amen. Kaya yun nasabi ni Pablo, na ngunit sa katunayan, kanya pa rin dinidefend. Si Kristo ay muling binuhay. Muling binuhay. Pining namatay. So, ayun na ang katunayan. Sabi nga sa verse 14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Nilinaw yun doon ni Pablo. Na kung hindi talaga nabuhay si Kristo, walang katuturan yung aming mga pinangaral at yung pananampalataya nyo, walang silbi yan. Kung hindi talaga muling nabuhay si Kristo. Sabi pa sa verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Amen? Mananatili kayo sa pagkakasala kung hindi totoong muling binuhay si Kristo. Bakit? Kasi walang mag-aalay ng buhay para sa katubusan natin eh. Tama po? At sa ganung paraan, kung walang ganung pangyayari, hanggang ngayon, nabubuhay pa rin tayo sa pagkakasala. Ang ibig sabihin, pinalo na ni Kristo ang kamatayan. Amen? Amen. Ang libingan ay hindi ang wakas, tulad nga ng nabasa ng ating presider kanina. Tama? Yung kamatayan ay hindi yung katapusan ng isang tao. Ang kamatayan ay hindi ang muling tagpo sa buhay ng isang tao. Amen po. Yes, makakaranas tayo ng kamatayan. Kahit sino sa atin dito, hindi accepted. Ha? Lahat tayo mararanasan yun. Pero hindi yung ang muling tagpo sa buhay ng isang tao. May kadugsong pa. Kaya ipinadala si Kristo para sa atin. Kasi meron pa palang kadugsong. Ang title po pala ng ating pag-aaralan ay ang katotohanan sa muling pagkabuhay ni Jesus. Okay po? Yan. Nakalimutan ko sabihin kanina. Pasensya na po. Yan. Tapos, dun sa mga sumusunod na talata, sabi, at ito'y katibayan na muli nga bubuhayin ang mga patay. Amen? So, doon sa mga naunang talata, may mga nagsasabi na hindi naman talagang bubuhayin yung mga napatay eh. Pero dito, kinontra ni Pablo. Sabi niya, at ito'y katibayan na muli nga bubuhayin ang mga patay. Dahil nabuhay si Kristo, mayroon tayong katiyakan na may buhay na walang hanggan at may darating na pagkabuhay na muli para sa mga na kay Kristo. Amen? Dahil binuhay si Kristo, may katibayan tayo ngayon na ang lahat ng namatay ay magkakaroon din ng muling pagkabuhay. Sa ibang salin, tingnan natin sa English. Ang sabi dito sa ESV, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Pansinin niyo po yung word ng first fruit. Mahalaga po ito mga kapatid. First fruit. So, basahin natin siya para magkaroon tayo ng idea bakit, ano ba yung first fruit na sinasabi. Sa Leviticus chapter 23. Leviticus chapter 23, verses 9 to 14. Basahin ko po sa English. As the Lord spoke to Moses, saying,
Speak to the people of Israel and say to them, when you come into the land that I give you and reap its harvest, you shall bring the sheep of the first fruits of your harvest to the priest, and he shall wave the sheep before the Lord, so that you may be accepted on the day after the Sabbath, the priest shall wave it. So, doon muna tayo sa verse 9. Sabi doon, ang sabi ng Panginoon kay Moses, kapag kayo ay nakapagtanim na or nakapag-harvest na doon sa bayan ibigay ko sa inyo, lupang pinagkaloob ko sa inyo, yung magiging unang ani ninyo or yung first fruit ninyo ay siyang ihahandog nyo sa akin. Ihabot nyo sa Kristo. So bakit nasabi ngayon na si Kristo daw ay first fruit ng mga fallen asleep? Diba sa alin, ang mga namatay. Bakit sinabing si Kristo yung first fruit? Dahil si Kristo, siya yung naging alay para sa atin. Tama po? Di ba dahil sa mga naging kasalanan natin, kailangan ng katubusan ng bawat tao. Tama po? At syempre, kung may katubusan, may ibabayad dapat. Tama po? At si Jesus, yung naging kabayaran mo. Amen po? Instruction ng Diyos sa mga Israelita from the Old Testament yun, yung first fruit na sinasabi. Pero dito, sa panahon sa New Testament, ang sinasabing first fruit na ito ay ang ating Panginoong Jesus. Kasi siya yung inalay para sa katubusan ng bawat isa sa atin. Amen po? Malinaw po ba mga kapatid? Amen. So, Jesus became the first fruit of our resurrection. Tingnan po natin, Romans chapter 6, verse 5. Yan. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Amen po? Amen. Diretso po natin. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Verse 8, kung tayo'y namatay ng kasama si Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Amen? Amen. Ayun po yung pinangahawakan natin. At yun yung gustong ipaunawa ni Pablo sa mga taga-Korinto na totoo yung kasabihan or yung ipinangaral namin sa inyo na si Kristo'y namatay at muling nabuhay. At dahil sa pangyayari na yun, ang lahat ng nananampalataya sa ating Panginoong Kristo ay muling bubuhay din pagdating ng panahon. Amen? Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi lamang patunay na siya ay buhay, kundi ito ay garantiya na tayo ay bubuhayin din muli. Si Kristo ang unang bunga o ang first fruit, kaya ang kamatayan ay hindi ang huling kabanata o yugto ng mga nakay Kristo. Kung si Kristo ay muling nabuhay, may katiyakan din tayo na pagdating ng panahon, tayong mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesus ay muling bubuhay sa tamang panahon. Amen po? Ngayon, may question po ako. Kung si Jesus ang unang nabuhay na muli, paano naman sina Lazarus at ang anak na balo noong panahon ni Elias? Tama po? Di ba nauna to? Tama po? Una silang namatay at muling nabuhay. So kung sinasabi kanina doon sa mga talata na si Jesus ang first fruit,
Eh bakit hindi si Lazarus? Bakit hindi yung balon nung panahon ni Elias? Eh sila yung unang nabuhay. At unang namatay at muling ibinuhay. Tama po? Kung titignan natin yan, di ba? So makikita natin yung kwento noon sa 1 King, verse 17 to 24, at yung kay Lazarus naman sa John chapter 11, verse 38, hanggang sa mga sumusunod. So, ano yung kasagutan doon? Totoong may mga taong ibinalik sa buhay bago pa ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Totoo po yun. Nangyari po yun. Nasa salita ng Panginoon yun. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagkabuhay naman muli nila Lazarus sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. At ano po yun? Si Lazarus at yung balo na muling nabuhay ng time na yun ay bumalik sila sa katawan nila at nakaranas muli ng pagkamatay. Amen? Nung sila'y binuhay naman muli, pagkaraan ng ilang taon, namatay uli sila. Pero ang ating Panginoong Hesus, simula nung namatay siya at nabuhay naman muli, kailanman hindi na muli siya namatay. Amen po? Kailanman hindi niya na naranasan mamatay muli. Ayun po ang pinagkaiba. Ngunit ang pagkabuhay ng muli ni Kristo ay iba. Si Jesus ay bumangon mula sa mga patay sa isang maluwalhating katawan at hindi na muling namatay kailanman. Ang kanyang pagkabuhay ay tagumpay laban sa kamatayan mismo. Amen? Tingnan natin yun sa Romans chapter 6 verse 9. Sabi doon, alam natin si Kristo na muling binuhay, hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Amen po. Malinaw na sinabi sa talata na nang mula nang binuhay ang ating Panginoong Hesus, never na siyang makakaranas ng kamatayan. Amen? At yun yung pinangahawakan natin. At tayo, ng mga nananampalataya sa Kanya, ay muling bubuhayin pagdating ng panahon. Yung mga namatay. Amen? Verse 21. Dako na po tayo sa verse 21. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. So, dalawa yung pag-aralan naman natin ngayon dito. So, una, sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan. For since by man came death. Ang tinutukoy na tao po dito ay si Adan. Malinaw po mga kapatid. Ang tinutukoy po na tao dito ay si Adan. Siguro alam na natin ang kwento. Eh, ba't Adan? Tama po? Diba? Dahil sa curiosity nila, may sinabi ang ating Panginoon na sa lahat ng mga puno dito sa Garden of Eden, pwede nyo kainin lahat siya. Wag na wag lang itong 10 puno. Pero hindi. Dahil sa curiosity, nagpadala sila sa tukso, doon nagsimula pumasok ang kasalanan sa tao. Nang magkasala si Adan, pumasok ang kasalanan at kamatayan sa sangkatauhan. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Diba alam naman natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung hindi pumasok ang kasalanan sa isang tao, hindi natin mararanasan ang kamatayan. Pero hinayaan ni Lord na mangyari ang mga bagay. Amen? Pero kahit na gano'n yung nangyari, ang Panginoong Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para masolusyonan o mabigyan ng solusyon yung pangyayari na yun. Makikita niyo po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Pagmamahal ng ating Ama.
Tayong mga anak na yung gumawa ng kalokohan, pero nandiyan pa rin siya para gumawa ng solusyon. Para tayo ay may salba dun sa kalokohan na ginawa natin. Amen? At yan yung mga magulang natin. Tama? Minsan may mga bagay tayong ginagawa na ang magulang natin ang nakakandara pa para gumawa ng bagay na ikakasalba o ikaliligtas natin. Amen? Ganon din ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Bagamat ang kasalanan ay pumasok sa isang tao, gayon din naman, ang muling pagkabuhay ay nanggaling din, ay nagmula sa isang tao. Pero bago yun, tingnan natin, Roma 5:12. Sabi po dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Amen? Hindi lang ang pisikal na kamatayan ang problema, mga kapatid. Amen? Ang kasalanan ay nagdala rin ng pagkahiwalay natin sa ating Panginoon. Amen? Yung kasalanan na yun, hindi lang yung pisikal na kamatayan, yung naging bunga ng pagkakasala natin. Ang higit na nakakalungkot ay yung napahiwalay tayo sa ating Panginoong Diyos dahil dun sa pagkakasala natin. Biruin nyo, ang ganda na ng buhay mo, ipitas ka na lang ng kakainin mo, kasama mo pa, kausap mo pa ang Diyos, pero dahil sa pagkakasala, bigla na lang kayo naghiwalay. Amen? Diba sa relasyon kaya uy, para bububid sa pastor ah. Minsan, yung mga ganong bagay, ayun ang nagiging dahilan ng paghihiwalay ng isang magkarelasyon ng dahil sa kasalanan. Hindi naman sila pwedeng maghiwalay dahil walang nangyari. Tama? Ngunit hindi nagtapos ang kwento kay Adan. Tama? Hindi naman nagtapos yun dun eh. Oo, pumasok na yung kasalanan sa tao. At ang dahil sa kasalanan, pumasok yung kamatayan sa tao. Sorry, bulol. Sabi dun sa second part ng verse 21, sa pamamagitan din ng tao, dumating ang pagkabuhay na muli. Amen? Ngayon din man, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. At ang tinutukoy naman na tao dito ay sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? O akala mo ba Diyos si Kristo? Bakit sinasabi mo ngayon na tao? Amen po? So, tignan natin. Filipos chapter 2. Tignan po natin mga kapatid. Filipos chapter 2. Verses 5 to 11. Sabi dito, Filipos chapter 2, verses 5 to 11. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Amen? Amen. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat
ang nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ng magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Amen po! Kahit taglay niya ang kaligtasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitan. Dahil may kailangan siyang gawin. At yun ay nagkatawang tao siya para magampanan yung dapat niyang gampanan. Amen? Tingnan din natin, Hebrew chapter 2, verse 14. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad niya ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Amen po. Nagkatawang tao si Jesus para sa pamamagitan niya ang kamatayan ay mawasak niya or matalo niya. Amen po. Kaya dito sa sinasabing sa pamamagitan din ng isang tao ay dumating ang pagkabuhay na muli, ito ay si Kristo. Nang dahil sa Kanya, ang kamatayan ay nalupig at nandyan yung pagkabuhay na muli. Amen po. At titignan natin, sa pamamagitan ni Adan, pumasok ang kasalanan, nagkaroon ng kamatayan, napahiwalay tayo sa Diyos. Pero sa pamamagitan ni Kristo, nandun yung kapatawaran. Nandun yung buhay na walang hanggan. At nandun muli yung pagkikipagkasundo sa ating Diyos. Amen? Naibalik yung relasyon sa ating Diyos nang dahil kay Kristo. Nang dahil sa tao, napahiwalay tayo sa Diyos, pumasok ang kasalanan at ang kamatayan, pero nang dahil din sa tao, ay nandyan ang pagkabuhay na muli. Nagpanumbalik yung ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Amen? Question po mula. May question na liwa. Ibig sabihin ba na ang lahat ng tao ay bubuhayin mula sa kamatayan? Question ko po yun sa inyo. Ang lahat ba ng tao ay bubuhayin mula sa kamatayan? Ito po, para makita natin. Basahin po natin. Juan chapter 5, verses 26 to 29. John chapter 5, verses 26 to 29. Sabi po dito, kung paano ang Ama mismo ang pinagmumula ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Verse 27, binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol, sapagat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, at ang lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. So, ano pong sagot, mga kapatid? Lahat po ba ay bubuhayin? Amen po. Lahat po. Pero magkaiba ang patutunguhan. Amen? Ang sabi dito, lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo saan? Sa buhay na walang hanggan. At ang lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Amen po. So lahat ng nakay Kristo, lahat ng sumasampalataya sa Kanya, lahat ng tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ay saan mapupunta? Sa buhay na walang hanggan. At ang lahat ng hindi tumanggap at naniwala, nanampalataya sa ating Panginoon sa Kristo ay saan mapupunta? Buhay na walang hanggan din, pero sa kaparusahan. Amen? Malinaw na itinuturo ni Jesus na mayroong pagkabuhay
na magbibigay buhay at mayroon ding pagkabuhay na magbibigay ng kapahamakan sa bawat isa. Kaya lahat ay bubuhayin, ngunit hindi lahat ay tatanggap ng pagkabuhay tungo sa piling niya. Ang iba ay tatanggap ng pagkabuhay tungo sa walang hanggang kaprobasahan. At mabubuhay magpakailanman, ngunit sa impyerno. Amen? Nakakalungkot. Kung ganun yung mararanasan ng isang tao. Amen? Kaya ang challenge sa atin mga kapatid, tayong mga nakakaalam kung ano ba yung katotohanan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Dahil siya natin i-share sa mga family members natin, sa mga kaibigan natin, at kung kanino man na hindi ba nakakakilala sa ating Panginoon. Kasi tayo ay nakakaalam kung ano ba yung kahihinatnan ng isang taong walang Diyos sa buhay. Ng isang taong hindi nananampalataya kay Kristo. Amen? At tandaan natin, once na ang tao ay mamatay na, hindi mo na mababago pa yun. Hindi mo na pwedeng ipag-pray siya para maligtas siya. Hindi mo na pwedeng itawag kung kanino pa para mailipat siya sa kaligtasan. Hindi na. Ganun natatapos yun. So kung ang isang tao ay hindi nananampalataya sa ating Panginoong Hesus at siya'y namatay, doon ang tampunan sa kapahamakan. Pero kung ang isang tao ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, bago siya mamatay, kahit sa walang yugto ng kanyang buhay, kung totoo yun, nandun yung kaligtasan. Pero mga kapatid, we encourage na sana ang maituro natin sa kanila ay hindi na kung kailan yung time na naghihinalo na sila. Tama po? So, maganda may share natin sa kanila habang malakas pa sila. Amen? Ito, tandang-tanda ko talaga to. Hindi ko talaga makalimutan to na nung yun pa kami binanggit sa amin ng isa na pastor, si Pastor Ben. Sabi niya sa amin, alam niyo maka-alert kayo. Kasi kayo mga bata pa kayo, napakinggan niyo na yung salita ng Panginoon. Alam niyo na yung tamang mali. Alam niyo na kung saan mapupunta yung kaluluwa niyo pag namatay kayo. Bakit hindi niyo paggamitin yung buhay niyo sa paglilingkod sa Kanya habang nandiyan pa yung lakas? Kasi ako, sabi ni Pastor Ben, kasi ako, nandito na ako sa higto ng buhay ko, nahirap na ako sa lahat ng bagay. May time na hirap na yung huminga si Pastor Ben, pero nasama pa sa gawain. Nag-preach pa yun, kahit hinahapon na. So, bilang mga youth, encourage ko sa mga youth, nandiyan pa yung lakas nyo, nandiyan pa yung oras nyo, wala pa kayong masyadong hinahawakan kung ano-anong mga responsibilidad sa buhay, ay why not ibigay natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Amen? Marami, kasi kayo yung susunod na henerasyon. Hindi na ako kasama. Hindi na ako yun eh. Kayo yung susunod na henerasyon. Amen? Diba? Dati ako lagi nakikinig na, nga kami yung susunod na henerasyon. Kaya hindi. Ako na yung magsasabi. Amen. Amen. Sabi na ng Panginoon, kayo yung susunod na henerasyon. Amen? Kasi darating yung time na kayo yung tatayo sa harap at kayo na yung maghahayag ng mga salita na to dun sa mga susunod na yun. Amen? Dapat ipaunawa nyo rin sa kanila kung ano ba yung katotohanan patungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Malinaw naman ba sa inyo? Amen? Naman malinaw din sa inyo. Verse 22, sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Tulad po ng nabanggit ko kanina, ang kasalanan ay pumasok sa pamamagitan ng isang tao.
At lahat tayo doon ay may kaugnayan kay Anak. Tama po. Walang tao hindi nakaugnay sa Kanya. Tama po. Lahat tayo nakaugnay doon. Kung titignan natin, lahat po tayo magkakamag-anak, mga kapatid. Lahat tayo magkakamag-anak. Tama po. At sa ganun din, sa pamamagitan ng isang tao, at nang dahil sa kaugnayan natin kay Kristo, nagkaroon ng kaligtasan. Nagkaroon ng pagkabuhay na magiging. Amen po. Nakita niyo yung ginawa ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng tao, nagkasala, pumasok ang kasalanan. Pero ang ginawa ng ating Panginoon Diyos, sa pamamagitan pa din ng tao, pumasok ang kaligtasan. Amen? Kasi kung Diyos ang pinadala dyan, hindi mo mararanasan yung pagkamatay. Tama po ba? Diyos kasi yun eh. Tama po? So, kaya si Kristo ay nagkatawang tao para yung kamatayan ng dahil sa kasalanan ay kanyang matalo. Amen po? Kaya nga siya ay naging kabayaran. Amen? Verse 23. Verse 23 na po tayo. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Ang bawat isa ay ayon sa kanya-kanyang takdang panahon. So meaning may order pala. Nakaayos pala ang lahat. Ang sabi nga dito, si Kristo ang pinakauna sa lahat. Walang iba. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Si Kristo yung namatay at muling nabuhay at kailanman ay hindi na muling namatay. Siya ang pinakauna. Tama po? At wala nang iba. Hindi nararapat na tayo ang maunang mabuhay na muli bago si Kristo. Tama po? Hindi dapat. Hindi. Kasi kung mapapansin nyo sa pinag-usapan natin kanina, nauna sila sa Rus at yung balo. Diba? Nauna kay Kristo. Pero after nilang mabuhay, nakaranas pa rin sila ng kamatayan. Pero ngayong si Kristo na, yung namatay at muling nabuhay, yung mga susunod na mamamatay na nakaugnay sa Kanya ay hindi na makakaranas din ng kamatayan pag sila ay muli nang binuhay. Amen? Kaya nga sinabi na si Jesus ang first fruit eh. Tama po? Anong sabi sa unang Thessalonica? Tingnan po natin. 1 Thessalonians chapter 14, chapter 4, verse 13. So, yan. Sabi dito, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Verse 14, dahil naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Tama? Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay nang sumasampalataya sa Kanya. Amen? Tuloy pa natin. Ito ang itinuturo ng Panginoon sa sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi na mauna sa mga namatay na. Di ba sabi ko po kanina, may order? Tama po? May order? Sa araw na iyon, maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So sabi dito,
Ulitin natin, verse 15. Ito ang itinuturo ng Panginoon at na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Meaning, mabubuhay muna yung mga namatay na nananampalataya kay Kristo. At siyang sasalubong kay Jesus sa harapan. Tuloy na natin yung basa. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa, at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa ngayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Amen po? Amen. May order. Hindi pwedeng maunang mamatay ang tao tapos mabubuhay namang muli kay Kristo. Unang namatay si Kristo at nabuhay namang muli, at after nun, ang lahat ng namatay ay muling bubuhay sa kanyang muling pagbabalik. At siyang sasalubong kay Kristo sa himpapawid. At yung mga tao naman na inabutan yung second coming ng ating Panginoon pero hindi nakaranas ng kamatayan, ay siyang dadalhin din sa alapa para salubungin ang ating Panginoon. Amen po? Verse 24. Ito na po yung last verse natin. Verse 24. Darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama. Pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan, at kapangyarihan. Ano bang sinasabi sa Efeso chapter 1 verse 10? Tingnan natin. Efeso 1 verse 10. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipa sa ilalim ang mga ito kay Kristo. Pagkatapos malupig ang lahat ng paghahari. Sa kasalukuyan, may mga taong namumuno at may mga sistemang may kapangyarihan. Tama? Sa panahon natin ngayon, kahit naman pa, may mga taong namumuno sa isang bayan, sa isang lugar, sa isang bansa. At may mga sistema doon sa lugar na yun. Mayroon ding spiritual na kapangyarihan. Ngunit walang anumang paghahari ang mananatili kailanman. Lahat yun ay mapapa sa ilalim sa ating Panginoong Hesus. Tingnan po natin, Daniel chapter 2 verse 44. Sabi dito, sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni numan. Dudulugin ito at ganap nawawasakin ang iba pang kaharian at mananatiling ito magpakailanman. Kaya hindi makakabangon ang mga iyon kahit kailanman. So kung maaalala mo natin, kanina nabanggit natin na may order pala or may pagkakasunod-sunod. So dun sa order na yun na pagkakasunod-sunod, dito sa verse 24, ang sabi dito, darating mo ang wakas. Doon sa order na yun, mayroong katapusan na mangyayari. Sabi dito, ano yung mangyayari doon? Kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Ang tinutukoy dito ay hindi lamang ang gobyerno o ang mga hari. Kasama rito ang anumang kapangyarihang lumalaban sa pamamahala ng ating Diyos. Sa ngayon, tila makapangyarihan ng kasalanan. Tama po? Kamatayan at si Satanas.
Ngunit ang kanilang kapangyarihan ay pansamantala lamang. Pagdating ng panahon, lahat po ito ay mawakasan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa unang Juan, chapter 3, verse 8, tingnan po natin. Juan chapter 3, verse 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng Diyos, Diablo, sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang Diablo. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. At yun po yung gagawin ng ating Panginoon Jesus. At pagdating ng time na yon, na malupit niya na ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan, ay ito'y kanyang ibibigay sa ating Diyos Ama. At yun na yung magsasabing ng wakas. Mga kapatid, bilang pagtatapos po, ang mensahe dito sa unang Korinto chapter 15 ay hindi lamang tungkol sa pagkabuhay ng mga muli. Ito rin ay tungkol sa tagumpay ng ating Panginoong Jesus. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay garantiya na darating ang araw na bubuhayin ang mga namatay at nakipag-isa kay Kristo. Mawawala ang kamatayan, matatalo ang kasalanan, mawawasak ang kapangyarihan ng kadiliman, matatapos ang paghahari ng mga kumakalaban sa Diyos, at si Kristo ang lubos na maghahari. Amen? At yan ang katotohanan sa muling pagkabuhay ni Kristo. At ito po yung huling verse na gusto kong iwan sa inyo mga kapatid. Unang Korinto chapter 15 verse 58. Ano pong sabi dito? Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayong palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen po? Amen. Hindi masasayang ang pagpapagal natin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, magpatuloy lang tayo. Magpakatatag lang tayo sa ating pananampalataya. Ngayon nalalaman natin kung ano ba yung mabuting balita, kung ano ba yung katotohanan sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. Amen po? Amen. At ito po ang salita ng ating Panginoon sa mga